Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang inyong Kuryente Nats, at sa araw na ito ang tatalakayin natin ay kung ano ang Philippine Electrical Code. Okay, dive na tayo. Chapter 1, General. Article 1.0 Introduction, Section 1.0.1.1 Purpose o layunin. Nakasulat dito apat ang layunin: practical safeguarding, adequacy, intention, at relation to other international standards. The purpose of this code is the practical safeguarding of persons and property from hazards arising from the use of electricity. Pansinin ninyo yung katagang practical safeguarding. Saan? Sa hazards ng paggamit ng kuryente. Practical dahil madali namang ipatupad. Kailangan lang intindihin ng mabuti ang mga pamamaraan. Anong hazards? Ayan, hazards of electricity. Electric shock. Minsan, maaring maging sanhi ng kamatayan. Burns, paso o sunog sa balat. Arc blast, pagsabog ng breaker panel. Explosion, minsan yung mga kislap ng pag-on-off ng kuryente, maring maging sanhi pagka may gas leak ng explosion. At fire, sunog. Dapat ang mga taong nagkakabit ng electrical installation nakakaintindi din at may respeto paano gumagana ang kuryente. Dahil ang trabahong ito ay mapanganib. Ang panganib madalas dulot ng electrical accidents. Ano ba ang sanhi ng electrical accidents? Puro unsafe. Unsafe equipments, unsafe installation, unsafe workplace, unsafe practices. So, paano naman may iwasan ang electrical accidents? Proper insulation, electrical protective devices, katulad ng fuse, circuit breaker, overload devices, at safety switches. Guarding, cover at enclosure ng mga live parts. Grounding, ito ang pinakamahirap maunawaan. Hindi lang ito basta maikabit sa lupa ang conductor ng kuryente. At personal protective equipment, pinakamahalaga rito ang safety glasses. Hindi natin sigurado kailan may tatalsik sa ating mata. So, hindi na tayo makakapagtrabaho pag nasira ating mata. Ayan ang laman ng Philippine Electrical Code. Ayan, ang layunin ng Philippine Electrical Code ay ma-minimize ang risk ng electrical accidents. Dapat ligtas ang instalasyon ng kuryente at hindi lang basta gumagana. Dapat, sakaling magkaroon ng failure, mangyayari ito sa isang ligtas na paraan. Ang Philippine Electrical Code ay naglalaman ng mga praktikal na pamamaraan para makaiwas sa aksidente dulot ng kuryente. Dalawang salita ang PEC. Safety Standards. Ito sa B, adequacy. Sapat ang mga pamamaraan. This code contains provisions that are considered minimum requirements necessary for safety. Compliance therewith and proper maintenance will result in an installation that is essentially free from hazard but not necessarily efficient, convenient, or adequate for good service and or future expansion of electrical use. Ayan. Yung sinasabi nga rito, yung pinag-uusapan natin tungkol sa safety. Minimum requirements lang ang paraan na sinasaad dito. At minsan, hindi ito ang pinakamahusay na paraang masasabi
na pinaka-efficient, convenient, o sapat para sa future na gamit ng kuryente. Minsan maiisip natin, mas maayos ang pamamaraang alam natin. Kaso, kung salungat naman sa PEC, dapat huwag na nating gawin. Isang rule of thumb sa instalasyon ng kuryente ay don't be creative. Follow the rules. Isipin nyo na lang na napag-aralan na ng mga ekspertong electrical practitioner sa loob at labas ng bansa ang mga paraang binabanggit sa PEC. Bukod pa sa dumaan na sa testing sa laboratorio ang mga pamamaraang ito, pati ng mga electrical equipments. Ang electrician na may sariling paraan ng instalasyon na hindi sumasang-ayon sa PEC ay mapanganib na tao. Basahin natin yung FNP. Ibig sabihin niyan, Fine Point Notes. For information lang ito at hindi ito kasama sa rules. Hazards often occur because of overloading of wiring system by methods or usage not in conformity with this code. This occurs because initial wiring did not provide for increases in the use of electricity. An initial adequate installation and reasonable provision for system changes provide for future increases in the use of electricity. Ang panganib sa gamit ng kuryente, madalas, dulot ng overloading ng wiring system. Yan ang sinasabi dito. Sa panimula na plano ng instalasyon, dapat pag-isipan din natin ang increase ng gamit ng kuryente sa kinabukasan. Suggestion lang sa mga nagkakabit ng 20 amps service equipment. Huwag niyong isipin na walang kaya sa buhay o mahirap ang may-ari ng bahay o ng inyong kliyente. Sa mga darating na panahon ba ay hindi na makakabili ng air conditioner, washing machine, microwave, hair dryer, water heater o water pump ang gagamit ng bahay? Lakihan nyo na ang service equipment ng inyong kliyente kung gayon. Tandaan, sa kusina, sa banyo at sa labahan lang ay required na branch circuit dyan tig 20 amperes bawat isa agad. Sulit naman ang dagdag na gasto sa mas malaking rated na service equipment kumpara sa convenience na idudulot nito sa kinabukasan. Iwas overloading pa kung dumami ang appliance ng gagamit sa bahay. So, think about it. Pangatlo, intention. This code is intended as a design specification or an instruction manual to qualified persons. O yan, maliwanag. Ang aklat na ito ay design specification at instructional manual. Ang bagong biling cellphone, laptop, TV, ref, aircon at ibang appliances ay laging may kasamang instruction manual. Maaring hindi gumana ang device kung hindi natin basahin at sundin ang instruction manual at ma-void ang warranty. Ang electrical installation, mayroon din instruction manual at ito ay ang Philippine Electrical Code. May serious consequences din ang hindi paggamit at pagsunod dito. Pwedeng hindi maaprubahan ng inspektor ang instalasyon natin at ipaulit ito at yan ay gastos ulit at magdulot ng electrical accidents sa kinabukasan. Pwede ka pa masabit sa legal o insurance liabilities. Ano ibig sabihin ng qualified person? Qualified person, one who has qualifications, skills, and knowledge related to the construction and operation of electrical equipment and installations and has received safety training to recognize and avoid hazards involved. Mabigat pa lang ibig sabihin ng qualified person. Kailangan merong skill at knowledge at least, no? At saka merong nakatanggap na ng safety training para maiwasan ang mga hazards.
alam nyo sa formal training, tinuturo iwasang gumalaw ng live parts eh. So, isa yan sa pinakamahalagang training tungkol sa panganib na dulot ng kuryente. So, kung maaari, napakadelikado nitong trabahong kuryente sa mga nagdi-DIY, yung mga do-it-yourself na tao. Pero kung hindi kayo maawat, ito, sundan nyo lang yung mga video ko sa tungkol dito sa PEC at kahit papano matutunghayan ninyo yung mga tamang pamaraan para maging ligtas ang practice ng electrical installation. Panghuling layunin ng PEC, relation to other international standards. The requirements in this code address the fundamental principles of protection for safety contained in Section 131 of International Electrotechnical Commission Standard. Okay. Ang basehan ng PEC ay, kung maalala nyo, yung National Electrical Code ng Amerika. Ayan. Ito ang basehan ng PEC, National Electrical Code ng Amerika. Kung maging maalam ka sa nilalaman ng PEC, ay tiyak magiging maalam ka din hindi lang sa US standards, kundi sa lahat na din ng international standards sa buong mundo. Kasi halos pare-pareho lang ang mga prinsipyo niyan, may kaunting pagkakaiba lang. Sa Pilipinas, ang focus ng electrician makapagbigay ng kuryente. Sa mga unlad na bansa, ang focus ng electrician ay makapagbigay din ng kuryente pero sa isang ligtas na paraan na kung magkaroon ng failure ang instalasyon, ito ay mangyayari sa isang ligtas na paraan. Sikapin na nating palawakin ang kaalaman natin at practice sa PEC upang kung may balak o oportunidad tayo na makapag-abroad at makapagtrabaho bilang electrician, ay sanay na tayo sa kaalamang international standard. Sa fine point notes, sinasabi na ang mga probisyon ng PEC ay sapat na proteksyon laban sa thermal effect o init, sa overcurrent, fault current, at mga overvoltage. Section 1.0.1.2 scope o nasasakop. A. Covered. This code covers the installation of electrical conductors, equipments, and raceways. Monitoring, signaling, communications conductor, equipment, and raceway. Optical fiber cables and raceway installed within or on, to, or from. Ayan. Sabi dito, covered ang lahat ng instalasyon sa number 1, basahin ninyo, public and private buildings. So lahat-lahat, residential, commercial, industrial, electric generating plant, industrial plant, airfield, railway switchyard, watercraft, quarries, dockyard, lahat ng private at public. So halos walang natira. Ano naman ang not covered? Konting-konti na lang ang not covered na ang hindi sakop ng PEC. Ayan. Aircraft, automobile vehicles, truck, konting-konti na lang. Railway rolling stock. Okay? Section 1.0.1.3 Authority. This code has been approved and adopted by the Board of Electrical Engineering Professional Regulation Commission. B. By virtue of authority vested in the board under Republic Act 7920 or National Electrical Engineering Law, it hereby directs strict adherence to provision of this code. So, sa makatuwid, bahagi itong code na ito ng batas ng bansa ng Pilipinas. At yun dito ay kailangan ng direct adherence daw.
Ang hindi pagsunod sa provision ng PEC ay masasabi nating code violation at labag sa batas. Section 1.01.4 Enforcement, pagpapatupad. A. This code is intended for mandatory application by the Office of the Building Official, EE, over electrical installation. The Office of B. The Office of the Building Official shall have the responsibility of implementing the provision of this code. Ayon dito, ang OBO o Office of the Building Official ang may responsibilidad sa pagpapatupad ng code. Siya ang may autoridad na mag-approve ng instalasyon kung sang-ayon sa code. Halimbawa, tungkol sa splices. Section 1.10.15 ng PEC dito, hindi ko napapakita. Hindi tinatanggap na insulation ng splices ng conductor ang electrical tape sa US. So, sa Pilipinas, ayan, tinatanggap yan sa mga splices. Ayan. Pero sa Amerika, hindi pwede ang electrical tape. Kailangan splicing device. Ito. So, pagka binalutan mo ng electrical tape ang splice, pauulit sa'yo ng inspektor. Pero dito sa Pilipinas, pag tinanggap na yung inspektor na okay na yung electrical tape, ayun ang masusunod. So, yun lumalabas ang ayon sa batas. Section 1.0.1.5 tungkol ito sa mga rules. A. Mandatory rules. Mandatory rules of this code are those that identify actions that are specifically required or prohibited and are characterized by the use of the term shall or shall not. Ang librong ito ay naglalaman ng pamamaraan o aksyon na dapat ipatupad at gawin o hindi dapat gawin. Kapag dapat gawin, ang aksyon ay pinangungunahan ng salitang shall. At kapag hindi naman dapat gawin, shall not. Bawal. Bawal itong gawin. Permissive rules. Okay, permissive rules of this code are those that identify actions allowed but not required, normally used to describe options or alternative methods, characterized by the use of the term shall be permitted or shall not be required. Mga pamamaraan na pwedeng pamalit sa requirement. Shall be permitted o alternative actions na pwede. At not required, pwedeng optional, pwedeng hindi gawin. Explanatory materials. Ito, pag nakita niyo yung capital letter FPN, Fine Print Notes, hindi ito kasama sa rules. Paliwanag lang ito, dagdag na kaalaman. Fine print notes. Fine point notes. Ako ng fine point notes kanina. Hindi ko nababaguhin. Mali yun. Fine print notes. Explanatory materials lang. 1.0.1.7 Examination of equipment for safety. Medyo mahirap intindihin ito. Sinasabi lang dito na yung gagamitin nating mga devices at equipment para sa instalasyon, dapat yan yung mga kilalang mga devices na dumaan sa laboratory testing ng mga kilalang testing laboratory sa mundo. So, yan masasama sa listahan ng mga gamit na subok na at nilalagyan ng label. Katulad nito. Yan. O kaya, ito. So, makikita nyo yan, nakatatak yan sa gamit mismo, dun sa device. O kaya dun sa kahon na bumabalot sa device. So, mag-ingat lang na yung gagamitin natin. Alam niyo, hindi ko naman sa minamaliit yung mga mumurahing gamit na binibili natin dun sa 168. Pero ingat lang tayo dahil
pangmahaba ang gamit ang mga device na to. Pwedeng umabot ng 20 hanggang 50 years. Okay, so hanggang dito na lang at inaasahan ko na itong introduction sa PEC ay nagbukas sa inyo ng daan para umpisahan at intindihin ang mga probisyon at pamamaraan sinasaad dito sa PEC. Kaya lang, unang-una bumili muna kayo ng libro. May kamahalan lang, pero sulit naman. Okay, so magandang araw sa inyo at mabuhay kayo. Nakatapos na naman tayo ng isang video. So kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay ay mangyaring i-like at mag-subscribe kayo sa aking channel para mapanood niyo pa yung akong mga video sa mga tamang rules sa pagkukumpuni ng kuryente. So mag-like din kayo at mag-share ninyo at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.